Napaka straight up ano lang niya. Clear soup. Hindi malakas yung lasa ng beef sa totoo lang. Pero, dalang-dala nung mga dahon na inilagay. Ito, ang sarap. Masarap na yung giniling. Masarap pa yung pagkaihaw. Mas nagustuhan ko dito sa lugar na to. At saka, actually, na-miss ko to. Isa to sa dahilan kung ba't ko gustong bumalik sa Hanoi. Kung panlasa ko lang yung basihan kung ano masarap kainan sa Southeast Asia, Thailand o Vietnam ang nasa top ng utak ko. Kaya sinadya ko talaga tong tikim adventure na to sa Hanoi, yung northern part ng Vietnam. Matagal na akong hindi nakabalik dito at gustong gusto ko na siyang ma-experience ulit. Yung area na napili naming pagtuluyan ay yung Old Quarter. Marami na siguro sa inyo nakapunta dito. Ang sarap kasi maglakad-lakad. Di mo na kailangan sumakay ng mga sasakyan para mag-adventure. Yung pagkain, dikit-dikit, hindi ka mauubusan ng pupuntahan. At napaka-safe naman. Sa usaping pagkain, hindi lang sila about banh mi o pho. Marami pang iba. Kaya simulan na natin sa agahan, paborito nilang inaalmusal. Okay, ito yung typical northern breakfast daw. Banh kun, ang dami namin nakikita dito. Ito sa labas na ng hotel namin. Tapos sa tabi nga marami nagagugupit nung wood ear mushroom na tawag nila sa atin, tengan daga. Yun yung mostly nakapalaman dito sa flat na to, yung parang rice noodle lang dating pero siya parang batter pero rice siya. Sausaw natin sa nuknam. Meron din giniling, Sarap. Sobrang light. Parang yung Chinese rin, typical breakfast. Vietnamese, Chinese, clearly nagma-merge na talaga na Doon naman malamang galing yan Nanguhula lang ako, pero same sila ng breakfast item. Ang saya. Dito lang may nuknam na sausawan. Kung sa atin sa Pilipinas, basic ang patis at saka kalamansi o toyo at kalamansi. Sa Vietnam, nuc cham. Ito yung may tubig, lime at saka patis. Parang diluted version ng patis na merong tamis, asim, alat at paminsan may anghang. At saka ang paborito ko talaga, may assorted gulay. Parating merong coriander, I think perilla to, na gustong gusto ko. At saka parating merong budbud nung sibuyas na pinalutong. Shallots. Ang saya. Sobrang sarap. Ito pa yung sausage nila. Paminsan may cinnamon. Tikman natin kung anong klase to. Yun yung may cinnamon. Sarap. Sarap talaga ng mga dahon-dahon dito. Solid nung kinain ko. Hindi ko alam kung perilla to. Pero sobrang hindi regular yung lasa. Wala nang nabibili sa atin. Kaya gusto ko rin na nag-adventure dito. Bawat subo mo, kuha ka lang. Naiiba talaga na agad yung lasa dahil sa dahon na gagamitin mo. Solid talaga. At tulad din ng Thailand, hindi mo kailangan kumain sa mga mahuhusay na restaurant sa Vietnam. Tabi-tabi, sulok-sulok. Mas mainam nga ata pag dito dahil talagang ito'y pinupuntahan ng locals. Sarap. Hindi maalat. Light lang yung akalain mo parang patis. Light lang yung asim, light lang yung alat. Sarap. Yun, naalala ko na yung sa China na breakfast, chong fan. So, ito, banh kun. Meron din nung egg style. Kumbaga, beaten egg at meron yung parang sunny side up. Tapos, nag-additional na lang kami ng pwede ka rin ng mga sausage na ganito Chinese sausage. Para madagdagan yung tamis kung gusto mo. Pero sa lahat ng yan, meron talaga ng wood ear mushroom. Yun talaga yung pampa-earthy. Habol ko na lang yung gulay na to. Ang sarap na may sausage. Grabe yung chaser ng gulay. Sobrang light talaga ng rice roll na yan. Kaya talagang pang-almusal talaga. Tapos hindi rin matapang yung lasa ng shallots. Ang sarap lang papakin. Sobrang light, sobrang sarap, sobrang healthy ng feeling. Dahil dito sa herbs. Breakfast of champs to. Gaboom! Okay, magkape naman tayo. Dito sa Vietnam, meron silang mga version nila ng kape na sila lang ata ang meron. Very interesting. Kaliwat kanan ng kapihan dito.
hanggang madaling araw talagang hindi ka mauubusan ng pupuntahan. So ito pala yung egg coffee. Grabe yung froth sa ibabaw. Ito yung egg mismo. Tapos yung coffee, pag hinawi ko, ayan, sa ilalim, ano siya. Ang kapal na nasa ibabaw na whisk sigurado na kape. Tikman natin. Huwag muna nating haluin para ma-experience natin to. Di ko na hinalo. Tikman ko muna yung nasa ibabaw na parang cream talaga. Sarap. Sobrang rich. Parang merengue siya na hindi matamis. Ganun yung end note. No? Sobrang sarap pa. Yung cream. Ito medyo hinahalo-halo ko na. Pero gusto kong tikman yung hindi pa nahaluan ng egg na kape. Tingnan natin kung gano'ng katapang. Grabe. Ang solid ng Vietnamese coffee. Hindi ko alam kung Arabica ba ang gamit nila dito o Robusta. Malupit. Ang sarap ng lasa. Hinalo ko na para maging marriage ng kape. Wow, ang intense. Ang sarap ng kape, pero ang sarap din ng creaminess ng egg na to. Hindi mo siya kahit ganito siya kakonti lang, hindi mo siya maubos agad kasi makapal yung pasok sa'yo eh. Medyo nakakabusog ang dating. Pero sobrang rich, kaya masarap. Solid. Depende sa panlasa mo, pwede ka magkape ng regular lang, ayos na ayos din, at meron din sila karamihan nga naglalagay ng kape at saka yung coconut. Iba talaga ang kape culture dito. Ito na yung Hanoi style banh mi. Sabi nila mas simpler daw to kaysa sa Saigon style. Tsaka mas maliit daw yung baguette. Yun, may pork floss to. Tsaka ewan ko lang kung yung Hanoi style naglalagay ng Maggi. Mas simple yung itsura pero mas nagko-concentrate daw sila sa umami nung mga ingredients. Like yung meat na to. Parang asado lang. Style na pork. Okay, try natin to habang mainit pa. Creamy yung pakiramdam. Hindi ko lang alam kung dahil ba marami ng mayonnaise o yung pate, liver pate. Pero masarap yung Chinese tasting na parang pork asado na to. At saka laking tulong na may pork floss. Yung crisps, nanggagaling doon sa parang pickled vegetables. Pero, naghanap ako dun, sabi ko, ba't wala tong coriander? Ewan ko, hindi ko maintindihan, pero parang sinasabi nila, wala. No. Baka yung version nila. Pero masarap, mabigat to, maraming laman. Pati yung bread, ang sarap. Gusto ko. Itong next na kakainan namin, nahanap lang namin random. Naglalakad kami. At kung saan ka abutan ng gutom, talagang pumikit ka, tumuro ka kaliwa o kanan. Parang lahat ng makakain mo dito masarap. Ito yung isang example. Kaya kami huminto dito, nakita ko hinahango yung chicken. Ang laki pala ng mga manok dito. So, hindi na kami nakaalis. Meron pa kaming susubukan na iba, pero game na. Sa tingin ko, kahit saan naman dito yung panalo eh. Tikman ko muna yung sabaw. Mas simple nga dito, wala na naman ito mga coriander o kahit ano. Parang dahon lang na sibuyas. Ang simple nga, lang. Actually, may konting tamis pa na chicken soup ang dating eh. Ang clean. Meron na siyang patis ako nalalasahan. Yung iba tinitimplahan pa mamaya para maraming experience. Lalagyan ko rin ng hot sauce nila. I'm sure homemade yan. At saka yung iba kung gusto mo na medyo umasi, meron sila ditong lime. Or may option kayo yung parang suka na meron nakababad na bawang. Try natin yung noodles. Ang ganda, ang lalaki. Rice noodles. Straight up, sarap. Chicken, ito yung malalaking chicken. Chicken breast. Ibang klase talaga sa laki. Ano kaya ang lasa nito? Alam mo, hindi siya malambot. Medyo matigas siya. Pero napakalaki na. Sa totoo lang, mas malinamnam pa rin yung native chicken ng Pilipinas. Native yung comparison ko, baka unfair. Pero yung overall lasa nito, masarap siya kasi wala naman talaga siyang iba pang pinapatunayan. Chicken soup siya, chicken pho. Bagay sa malamig na panahon.
Masarap na rice noodles, masarap na sabaw. Yun eh. Yung sarap nun yung pinaghalo-halong sobrang comforting, yung lasa, at lalong-lalo na yung presyo. Halos lahat pala ng kinain ko dito sa trip na to, hindi ata umaabot ng 300 pesos. Iba talaga sa mura. So, lagyan na rin natin ng bread. Sili, pepper, lahat na lagay natin. Pampasaya. Tingnan natin ano mangyari. Huli na yung yung chili sauce kasi parang potent na sili yun eh. Baka todo maiba yung lasa eh. Meron pala siyang konting coriander. Hindi ganun karami, nakadurog na, nakaiwa-iwa na. Wow, ang laki nung isinarap nung niligay ko yung mga kung ano-anong pampalasa. Dapat pala lagyan mo kahit yung vinegar na. Deceiving. Ang laki nung sinasarap talaga ng todo. I think yung pepper may timpla rin. Ang sarap na talaga ngayon. Pero sa totoo lang, yung nakababad na bawang dun sa suka, sobrang sarap nung kinain ko na siya dito sa Pho. Ibang classic. Matapang na lasa ng bawang. Yung nag-release siya eh. Kaya humalo sa sabaw. Ang sarap talaga. Yung bawang na lasa na yun, ang sinasabi ko yung hilaw na klase na nakababad sa suka. Ang sarap nun. Umangat ng 30% yung sarap. Solid. Ito naman, Pho-tron. Ewan ko tama yung pronunciation, pero ito yung walang sabaw. Dry noodles. Ang difference nito dun sa Faga, ito may peanut at saka maraming shallots, yung mga pinalutong na sibuyas. At ito buo-buo yung nito, coriander. Sinilip ko yung kabilang mesa, nilagyan nitong pula eh. Lagyan natin ng hot sauce. Ginaya lang natin. Konti lang. Ito, may lime na to. Lagyan natin ng konting sili. Kaya natin Ito may konting ham daw to eh. Itong na to. Bukod sa chicken. Sarap agad. Kung bakit? Ibang-iba nung may mani eh. Dahil nga walang sabaw, kumapit immediately lahat nung nilagay kong pampalasa dun sa noodles. Lagyan natin ng bread. Ito yung second configuration ko ng Pho-tron. Mas matapang na kasi mas marami na ako nilagay ng pulang sauce. Sarap niya eh. At saka nilagay ako na ng actual garlic at saka ng suka. Mas malasa to syempre dahil walang sabaw eh. Mas intense yung natitikman ng dila natin dito. Though clean pa rin siya kasi white noodles lang eh. Sarap. Sarap talaga tong bread na to. Baka dahil niluto sa mantika. May umami na. Ano ko ba? Sarap eh. Asang prito, lasang Maillard na na bread. Okay, magkaiba na experience yung walang sabaw at may sabaw. Kung akong tatanungin nyo, magiging honest ako ngayong gabi. Sobrang sarap nung may sabaw. Dahil nung nilagay ko na nung mga lahat ng elements, naging ang lalim nung hindi na siya, nung unang tikim parang simpleng chicken stock. Pero nung nilagay ko na lahat ng pampaasim at iba-ibang lasa, complex na siya, ang sarap na. Kumbaga hindi mo na basta-basta matitikman sa bahay mo. Magpakulo ka ng manok. Solid yun. Ito yung bantang. Iba yung noodles ito, vermicelli. Mas pino. Tapos meron siyang eggs din na parang nakaslice din na pino. Ito pala yung may ham. Hindi yung dry. So may ibang lasa to. Chicken at saka ito may mushroom to. Ito Chinese ata talaga ang nito. Heritage, pinanggalingan nito. Mula rin ata sa salitang tang. Tikman natin to. Hindi ko muna ulit lalagyan ng kahit ano Tikman ko muna yung sabaw. Uy! Mas mabango agad to. Ba't kaya? Baka sa mushroom. Oo. Iba to may onions din naman yung isa. Ito as is, parang okay agad Tikman ko Mas mabango agad to kasi dun sa Faga. Ngayon lang tayo naka-order nito. Bantang. Solid to. At saka mas marami siyang baka dahil nga mas maraming sliced herbs Kaya siya mas mabango. Kapag kinumpara mo dun sa Faga, hindi ganito karaming nilagay na herbs. Kaya ang bango-bango niya, ang sarap niya, may earthy tones. At saka yung ham, may tamis na dala. At saka pag humalo na yung lasa ng ham sa sabaw, baka rin yung isa pang nagpapasarap.
Sarap na sabaw. Ito hindi ko na masyado titimplahin. Parang enjoying ko lang ito muna. Torn ako, kung lalagyan ko siya ng paasim, alam niyo kung bakit? May iba totally yung lasa pag nilagyan ko ng garlic. And i-enjoy ko siya ng as is. Kahit yung lime, parang natatakot ako lagyan. Ang gagawin ko, kakalahatiin ko to, kakainin ko to hanggang sarap na sarap ako. Tapos para lang matikman ko yung may asim, sa dulo ko nalalagyan. Sobrang solid na to. Ngayon ko lang to na-discover. Bontan. Ano man, sarap. Yung bantang pala, traditional pala dito yan sa Northern Vietnam. Traditional pala to na lumalabas pag Vietnamese Lunar New Year. Paano yung mga tira-tira nila pinaghalo-halo. Kaya pala nagkaroon ng ganitong klaseng noodle soup. So ito, ang naghanap nito or ang nagsuggest anak ko kasi sikat daw to sa TikTok. Usong kinakain ba ng mga bata siguro. Nem chua, fermented pork. Pero nung binuksan ko, parang nakaano siya eh. Kung isipin mo parang suman sa atin eh. Fermented pork. Tapos nung binasa ko, may rind, may lean pork. Nakaka-intriga. Wala ko na amoy. Tapos meron sauce na sinama. Pero titikman ko muna ng walang sauce. Makikiuso tayo Tikman natin. Okay. Para sa sausage na nahulog sa suka. Parang gano'n. Ang asim niya. Para siyang yogurt. Kasi siguro nga yung fermentation, yun na nag-ano ng asim niya. Pero sa totoo lang, walang lack ng any spice. Walang lasa. Sa totoo lang. Maasim lang and texture, bouncy. Hindi ko natitikman yung dahon, yung saging man to ano. Ngayon, baka kailangan isawsaw pa natin Para sa mga anak ko, lasang salami daw siya. Actually, sumarap. Nagkaroon ng lasa na tamis anghang dahil dito sa sauce na to. Kailangan, ito yung activator ng lasa niya. Kumbaga yung kokwa, pag ininom mo ng puro lang, walang asukal, hindi mo ma-appreciate talaga. Pag nilagyan mo ng asukal, lumalabas yung sarap. Ganun siya, ganung klaseng food siya. Hindi ko fully maintindihan kung bakit siya usong-uso. Baka dahil doon nga sa asim taste or may novelty ba to? Bagay ba to sa salad na in-order ko? Kasi umorder din ako ng beef salad. Parang may mga dahon-dahon. I think for pairing nga ito. Hindi siya pang solo lang. Sarap nito. Magkabagay sila. In-order ko rin yung pritong version Nem chua ran. Yun naman ang tawag. Ito may batter. Pero isawsaw na natin agad kasi parang yun ang kailangan mong gawin eh. Tayo natin Anong difference ito? Mas masarap to. Naging parang siya. Chicken fingers, parang gano'n. Dahil dun sa by virtue of the batter. Naging savory na masarap na merienda. Pwede din siguro pang kanin, pang salad. Pero dahil nga may prito element, para sa akin mas enjoy ko to. Yun pala yung Nem Chua. May mga nabibili pala nito sa 7-Eleven. Kaya nung bumili kami, mas mapula yung version nila dito, mas malaki. At saka mas kita mo yung hibla-hibla na mahahabang kala mo noodles pero yung pala yung balat ng pork. So may parang dehydrated beef. Baka baka pork jerky. Hula ko lang. I don't know kung skin to. Pero ito papaya to. Kaya malutong may peanuts, perilla leaves, at saka yung typical sausawan nila na hindi naman katamisan, hindi rin kaasiman. Tikman natin. Tikman natin ta. Parang yung papaya salad din na Thailand. Wala lang anghang. Tapos ito may perilla leaves. Kaya mabango. Alam niyo masarap din yung perilla leaves kasi pag kumakain tayo sa Korean restaurant, ang lalaki na. Pero bihira lang din na meron perilla leaves Siya yung nagda-drive ng lasa meron. Ang dami nangyayari dito. May mga parang dried jerky pa. Try natin.
Bagay siya. Sa stand out tuloy yung asim nito, bumabagay dito. Parang pag ito, kahit di mo na isawsaw doon, bagay siya. Asim, freshness, walang anghang, hindi rin matapang yung pagkalasa ng beef. Puro crunch. So, bagay siya. Sumubok naman tayo ng isa pang specialty ng Hanoi. Ito yung bancha. Ito yung mga iniihaw na pork patties. Tsaka merong serving na maraming gulay sa gilid. Kakainin natin to na kasama yung mga vermicelli noodles. Ito, isa to sa mga gusto kong balikan talaga. Bancha. So, brunch namin to. Pero, yung nakain namin ng isang araw, walang spring roll, kaya excited ako dito. Gusto ko yung spring roll dito eh. Try natin yung spring roll nila. Sobrang sarap. Ewan ko ba kung anong meron ng spring roll ng Vietnam kahit sa Pilipinas. Pag nakakakita ko nito, ino-order ko to. Bagay na bagay talaga sa vermicelli noodles nila. Sarap. Yung nakuha kong dahon, mint. Adventure na naman kasi iba-iba na naman yung dahon eh. Ito hula ko perilla to eh. Ito. Masarap to eh. Lasang-lasa rin yung usok nung ano. Di ba nag-iihaw doon si Manong, si Uncle. Ito yung pork na product ng pag-iihaw niya. Lagyan natin ng dahon na malaki. Wow. Smoky taste at saka yung clean na lasa ng broth at saka yung simpleng noodles. Gaboom. Clean, sobrang sarap. Sarap talaga ng perilla at saka inihaw. Parati ko naaalala yung ginagawa natin pag yung mga Korean resto, Korean barbecue na may perilla. Same. Sarap na to. Actually, sobrang sarap eh. Parang diluted na sabaw na merong konting lasang dahil sa gulay, pickled vegetables, parang gano'n. Sobrang sarap ng kombinasyon ng lasa ng usok. Ito, try natin itong inihaw na giniling. Pork, parang pork burger yung dating eh. Mas masarap nga ito ngayon. Kumain na kami ng isang araw eh. Hindi ganun kasarap yung giniling. Ito ang sarap. Masarap na yung giniling, masarap pa yung pagkaihaw. Mas nagustuhan ko dito sa lugar na to. At saka actually na-miss ko to. Isa to sa dahilan kung ba't ko gustong bumalik sa Hanoi. So ito naman yung Chacom. Sikat din daw to sa Hanoi. Ano siyang pork patty. So kung sausage na kumbaga parang naka-korteng burger. Ano siya yung parang bouncy yung texture, nakaprito. Bagay rin sa bancha. Tama yung anak ko yun. Parang rin siyang chicken nuggets. Parang ganyan yung dating. Snack item. Siguro bago ito balutan ng sari-saring dahon. Ate na. Ganyan, no? Wow. Sarap. Sa bite na yun, 3 klaseng dahon yung nakain ko. Bagay siya. Saya na ito experience na to. Ito naman yung bantom. Parang ano siya, paibabaw sa pinritong harina. Kumbaga sa atin, siguro may okoy tayo na gulay, no? Ito, bread naman. Dinip ko ng konti dito sa bancha eh, pero pinalambot ko lang ng konti. Sarap. Gets na gets ko. Parang yung mga bread na pahaba na kinakain mo with congee. Ganun yung lasa ng bread niya. Bagay na bagay rin siya dito. Lalagyan ko na rin siya ng dahon. Pampagaboom lang. Sorry, ang laki pati ng shrimp. Sarap. Hot, sweet, soup. So katabi lang nung kinainan namin kanina, talagang katabi lang. Dessert place at saka ang mumura talaga lahat dito. Ito parang 35,000. Magkano lang yun sa peso. Ilalagay ko yung conversion. Pero ito, nakababa to sa ginger. Parang sa labas yun naamoy namin sa labas. Tikman natin yung baw. Ay, hindi malakas yung lasa ng ginger. Pero malakas yung lasa ng parang coconut. Sarap
Ginger slices, thin slices, tapos parang buchi na ang laman. Tingnan natin kung ano laman. Wow, sarap. Black sesame. Gaboom. Sarap nung sabaw kasi may mani pa siya. Tsaka medyo malapot yan ha. Napakalambot nung malagkit na ginamit. Kasi ang sarap nung ano yun, parang mochi. Solid to. Pansin ko lang, dito sa Vietnam, leaning towards parating matamis yung mga nabibili yung pagkain. Ito, Philippine standards, medyo matamis yung sabaw na to. Pero masarap siya. Ito, jackfruit flan. Tikman ko muna itong langka. Napakatamis na naman. Ito ata yun, may nabili ako sa kalye. Pag nagawi kayo ng Vietnam, meron din sila dito nung typical langka na dilaw. Pero pag bordering pula, ang itsura parang musang king kung sa durian, di ba? Parang mamula-mula. Hindi na siya dilaw. Pag yung version ata ng langka, ganun din Halos, yung tinikman ko, sobrang tamis. Hindi ko lang alam ko ito rin kasi matamis na matamis din. Try nyo pag nagawi kayo ng Vietnam. Ewan ko lang kung sa ibang Asian countries meron nun. Sarap yung langka. Gusto ko lang tikman. Kasi gusto ko lang tikman din yung version nila ng flan. Okay. Mas light yung flan nila kaysa sa Pilipinas. Hindi malakas yung lasa. Creamy. Actually, nakaka-addict yung lasa nito dahil mapaparami ka. Pati yung arnibal sa taas, wala masyadong... Ito sa lahat ng in-order ko, wala ito masyadong tamis. Ang nagdadala ng tamis yung hindi nga niluto sa asukal yung yung langka Ito talaga hindi matamis kaya feeling ko nga gatangan yung ginamit. Ang light nito, pinaka nagustuhan ko ata to. Medyo marami-rami na rin kami nasubukan na kalye-kalye lang. Kaya ito sumubok naman kami ng medyo may mataas na rating. Kumbaga sinadya namin to. Okay, yung banlian, naluto na agad at meron pang ayun, habulin ko lang unahin ko na to habang medyo rare pa yung iba. Ito, wala tong nilagay na kahit ano. Malambot pa, sarap. Sarap, clear soup lang. As is, napaka straight up lang niya. Clear soup. Hindi malakas yung lasa ng beef sa totoo lang. Pero, dalang-dala nung mga dahon na inilagay. Ito, nilagyan ko na to ng pepper at saka ng lime. Mamaya na yung chili sauce at saka yung suka na may babad na garlic. Wow. Kailangan yung pepper, sarap. Masyado kasing simple pag yung soup lang. Nilagyan ko na nung lime, nilagyan ko ng pepper. Sarap. Ang swabe ng pasok, sobrang sarap. Bagay na bagay. Ang lamig kasi ngayon. Solid sa sarap. Sarap. Ito kompleto, nilagay ko na lahat. Sobrang bagay talaga yung bread. Sobra. Mas sumarap. As in, ang layo na. Sarap ng lasa ng garlic talaga na nakababad sa suka. Sobrang simple lang pero sobrang sarap. Iba yung beef pan na to. Patin. Solid na solid to. Gaboom. Yung huling titikman namin, sinave ko talaga yung best para sa huli. Seafood buffet na si Mrs. Dizon na nakahanap. Ito yung Maison Sen. Hindi lang sila kilala sa mga masasarap na seafood nila. Pagpasok namin, nagulat kami na maraming local dishes na available dito. Pati yung dessert spread nila, kumpletong-kumpleto.
local din. Yung first impression ko pagpasok namin medyo overwhelming yung lugar. Napakaganda, maayos yung mga seats, ang laki ng mga spread ng table na maraming pagkain. So medyo nakakalito talaga kung ano yung uunahin mo. Kung yung bang niluluto o yung mga luto na. At hindi lang yun, kahit yung mga hilaw, talagang nakakalito rin kasi pwede kang magpaluto dito, pwede ka rin mag-hot pot. Pero dahil kilala nga talaga sila sa seafood at isa ata sila sa mga pinakamasarap na kinakainan dito nito, ito yung paulit-ulit namin binalikan. Talagang sinulit namin. Grabe, sobrang wild no selection. Nakailang kuha na ako ng crab. At saka meron pang alupihang dagat. Meron na iba-ibang klaseng luto ng shrimp. Pero nasarapan ako doon sa grilled shrimp. Squid, lahat. Isip, merong Japanese style, merong Thailand style, at merong Vietnamese style ang pagluto. Lahat, pati sausawan, kompleto-kompleto. Soup, desserts, lahat yan, parang 1.5 lang sa peso natin per person. Sobrang gaboom dito. Yung kabuuan ng Hanoi experience namin, sa tingin ko naman ang dami na naming na-cover na areas. Para sa akin, sobrang comprehensive na nung natikman namin. Merong mura o maraming mura, merong gitna, at meron din yung medyo may presyo. Pero hindi naman masama. Pero lahat ng yan, ang masasabi ko lang, masarap, sariwa, at saka fresh na fresh. Baka nga dahil dun sa mga dahon na available, at saka yung clear soup na madalas nilang ginagamit. Ibang-iba talaga sa mga luto natin sa Pilipinas.